Guys, happy December 1 guys. At alas 10 na mahigit. Kayo unang ahente? Oo. Ano pa lang ang una. Ayan ang in-order. Asan daw yung pinadala niya? May pinadala daw siya sa akin. Wow. Hindi niya inintindi ko. Ay, kanilig naman ako dyan. Oo. Calendars. Pinadala na daw. Ito, dumating kasi si DCFE kahapon. Naka-order na ako nung gabi kay ate. Pero, syempre, unahin natin ito. In-order na natin ito. Pinas ko lang yun ngayon. Ito yung total ko ngayon. Okay. Hindi, tata. Tata Lino? Ikaw ba Kuya Joseph yan? Tata? Ha? Akala ko ba nala babae yun? Yun yung nagpe-prepare ng ano ko. Yung pala charge sa'yo. Sa balagay tata, mami po. Taray. May pag-ano na. Kaya Tiana isa. Akin isa. Tatlo sila doon. Pwede isa lang. Akin isa ulit. Isa sa bahay, isa dito sa store, isa kaya Tiana. Hindi, sa amin nakatira yan eh. Ayan. Diba? Kaya ganyan naman talaga naman. From DCFE, ayan. Diba? May order din tayo. Papansit canton din i-order natin. Yan lang ba? Tiga half yata order ko eh. Tiga lahat eh. Check mo na. Check mo, G. Receive mo. Ha? Sunod-sunod na ngayon sila. Sinimulan kay Joseph. Marby. Just marvelous? Yeah, marvelous. Nakahatid lang ni Daddy ng lunch. Siyempre, dadagdagan natin from dati. Marby, sila daw na magwawalis. Ipipwesto dito, nilipat natin Jin dito. Kasi ganun na yung level up ng ano natin. Lahat ba yan tayo yung natin? Oo. Kinulang pa nga kami nung nakaraan. Gulat nga kami. 3 days lang eh. Nakaraan pa kami wala. Marby pa lang yan. Di ba, lalala mo G, yan ang favorite na tinapay ko? Marby. Alam ni Angie yan guys, hindi maikakaila. Marby, beke naman. Alam ni Angie yan. No? Lahat, siya pa nga kapag nga maaabutan kami ng ano eh. Ano ginagawa mo? Ginagawa mo ano? Yung parang butter toast. Di ba? Masarap kasi ang Marby kahit walang palaman. Asiksik. Hindi. Hindi naman ako nag-ano kasi may business ethics tayo. Kaya lang for me kasi, yun ang panlasa ko. Yun ang panlasa ko kasi. Tsaka masarap siya isaw-saw sa sa Milo, sa kape. Yun yung point ko din doon. Talagang buo. Tsaka mabango. Tatayo na natin. Hindi siya natigas. Natin papapwesto guys. Pula pre. Kaya nagre-refill na guys si Parami na kaming pansit-pansit. Nagre-refill na si Angie. Bigs, na lang. Mga na lang, no? Extra bigang wala tayo. Hi guys, inom kami. Inom kami ng So Nice. Si Angie nagtitimpla. Banding naming mga girls. The AAA battery of Cowrie Sari Store. Yung gusto, te? Alin, huwag naman. Gamay lang. Ayan. No? Nakakatawa. G, parang first time nating iinom magkasama. Kasi parang hindi naman tayo nakainom niya na together. No? Sarap kaya? Oo, yatik niya. Ako nakatikim niya. Yatik mo natin. Ayan. Dan! Saan naman? Tigilan mo muna yan. Hindi, nag-ano ko pala sa magic. May bukas ba, te? Tilinda din naman si Angie bukas. Mauna nga lang sila nila, Kier. Ipaalam kami kay Daddy na ang mag-o-opening ng store ay si Daddy at saka si Kier kasi Sabado naman. Tapos susunod na lang si Angie ng 8 o'clock para naman makaano-ano si Angie. So inom kami ngayon. Ayan. Medyo umuulan-ulan at saka medyo matumal ngayon kahit Friday siya. Saka bukas. Ayan. Ba't sinara nyo? Ano lang din, kahati. Bakit? Pag may bumili ng ice cream. Paano kasi di mamalayan, pasukin tayo. Wow. Bakit sarado na ba sa kabila? Magsasara na yan pagka dito sa kabila ang buksan. Eh baka maraming tao na yan. Okay, pero mapasukin na lang pagsuki. Yan. So nga pala guys, pero mag-vlog din tayo. Ang ganda na magiging topic natin for today's video. Actually, matagal ko na rin gustong i-vlog to. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero maganda yung magiging natin. Kasi may tanong ang ating viewer at magsha-shoutout din tayo. Tagay muna tayo, no? Tagay muna tayo. Ayan, banding namin. Kasi, kung inisip namin, baka bukas ang maging mabili, hindi kami pwede mga lalasying-lasying. No? So, ngayon. So, as of now po, nasa around 43,000 yung ating naging expenses for today's video. No? So, tikman natin. Box na ako. Box na ka. Tindahan natin. Cheers, girls. Ayan. The AAA. Dati kami, ako, si Maya, at si Ate Ana. Ngayon tayo naman. Ganito din tayo oras ni Gina, ano? 11.
Tapos, matatawa ka kay Mayan, mabilis mamula. Mistisang peg. Grabe, para kamates. Tapos, nagbenta na, iba-iba na yung Parang hubog pa sa customer na umiinom. Hi guys, pauwi na kami. Sakala ko nakuha ng vlog kasi antok ako guys talaga, tsaka nagmamadali kami. So, kumuha kami ng 36 tray na itlog, 24 tray na small, at 12 tray na large. And napakamahal ng itlog guys. And then, umabot ng 9,500 plus ang aming bill sa frozen products. And bumili din tayo ng ilang plastic na umabot ng... Actually, pinakamaliit na purchases ito when it comes to plastics. Nasa around 1.4. So, bumili tayo ng sibuyas na ang kilo ay 150, 160 pa nga pag mas maliit. Kasi the more na lumilit ngayon ng sibuyas, the more na mas mataas ang kilo. No? Ang kilo ng luya is 120 yata. Tapos ang kilo ng puti na sibuyas ay 90 ang malalaki, 120 ang maliliit. Naku, marami talaga. No? So, naglalaro sa 235 dito sa amin sa Santa Maria, dito sa Bulacan, ang large ng itlog, no? 235 na, paano ko pa ibenta na isang tray, no? So, yun lang. So, dito na kami, kaya nag-ano lang ako, guys, para wala na sa akong time talaga napapagod ako. Ayan. So, ayan guys, dumating na din yung in-order namin today na mga calculator. Ganito po kasi mga calculator ko guys. Napaka-useful niya talaga, no? Kasi, 3 po binili ko. 3. Ewan ko na lang ha, pag kinapos pa kami nito ha, hindi ko na alam talaga. Ayan, 3 po na ganito ang binili natin. Kasi nga mag-BBC. 3. Okay? So, ayan. Midland ang hindi ko na-expect na dadating. Akala ko next week pa, 5,000. Yung mga cheese natin, nag-stock na tayo ng cheese. Susunod naman, mga dilata, i-stock natin. Sana hopefully per box na kasi dahan-dahan na nga tayo. Tapos, yan. Medyo nagsisimula lang maging mabili kasi sahod ng tao. And, yun, puro 1,000 pera nila guys. Wala na kami na ibayad na lahat sa akin kay mga buo. So, puro buo. Try nyo magpabarya kay barya, grabe. Ibig sabihin, overstock kayo, no? Ibig sabihin, pagpapakita po kasi na kapag po, mas malaki pa po ang inyong total purchase kaysa po sa inyong total sales, ibig sabihin po, ang performance po ng store ay magkakaroon ng resultang low profit income. Yan po ang treat niyan pagdating sa mga companies, sa negosyo. So, kaya po, pagka maalala nyo sa mga vlogs ko, tinuturuan ko kayo kung paano kayo didiskarte, how to allocate your budget. Focus to fast-moving products para mas mabilis umikot, mas mabilis ang return of investment. Kasi nga, ay mas doon tayo kakabig ng maganda. Mas doon magiging maganda ang flow ng ating financial within that month. So, kaya ang tamang budget allocation sa pamimili, sa pag-i-stock, ay napakahalagang matutunan. And usually, at kadalasan, dito tayo nasisira, mga kasari. Alam na natin yan, na kapag tayo nasa grocery, dahil nakikarried away tayo ng masarap na pamimili natin, gusto natin halos lahat ng nasa shelf kunin natin, nawawala na tayo sa tamang budget. Na imbis na nababudget natin talaga ng tama, hindi natin nasusunod yung listahan, ganyan. No? So, yung mga ganyang pag-uugali, yan po ay mga ginagawa lamang ng mga tindahang hindi nag-aalala sa kanilang budget dahil confident sila na mako-compensate agad ng kanilang sales everyday. So, para sa mga nagta-trial and error method, hinay-hinay. Naintindihan po natin, tumataas ang demand. Pero hindi po ibig sabihin, maki-carried away tayo. No? Tandaan, kapag tayo ay nag-put up ng negosyo, ang goal natin dito, yung hindi na tayo magpapaluwal. Yung hindi na tayo hanggat maaari bubunot sa personal na pera para ipamasak sa ating hanap buhay. Matuto tayong hintayin ang proseso na magpakitang gilas ang ating tindahan. Mami Park, kasi naman hindi pa nabebenta, nasa items pa. Yun na nga, paano kakakabig ngayon ng net income? Nahandong pa sa items, kailan kakakabig ng net income? Hihintayin mo yung next month. Paano mo babawiin yung month of November kay December? Okay? Nung mga bago-bago pa lang ako dito at hindi pa ako hindi ko pa to nagiging bread and butter at hindi ko pa talaga natatamaan yung tamang formula ng paggawa ko sa financial ko dito, yung financial management ko dito, ng maayos na maayos. Nane-negative din ako. Kasi ang iniisip ko noon, hindi ko ako kumakabig ng net income.
Hindi ako kumakabig ng net income. Puro papunta lahat kay store. Basta mabayaran lang niya yung expenses. Okay lang ako doon. But nung bread and butter ko na kasi siya at kailangan ko nang makakuha ng ng pera mula sa tindahan para sa iyo sa kita, inayos ko ang budget allocation ko. Hindi ako basta talaga masasabihin mo na talagang nag-i-stack ako. Oo, talagang hanggat mabili, nag-i-stack ako. Pero may control ako. Nag-i-stack lamang kami, kasi lalo na dito na daripan. Nagpo-focus kami, halimbawa asukal, napakalaki naging demand sa asukal. Mantika, naging mabili. Alak, naging mabili. Bigas at saka ice cream, naging mabili. So, nagko-control ako doon sa mga bagay na hindi naman napakadalas mabili. Okay? So, yun ang yun ang aking laging tinitingnan diyan. Hindi kami nag-aaksaya dito ng space na hindi nabibili ang mga bagay-bagay. Talagang pinupull out namin or kaya hindi na kami nag-i-stock. Yun ang namin. So, para din maiwasan na din yung expiration, deterioration, at saka yung pagtulog ng sobrang tagal ng puhunan. So, ayan guys, simulan natin yung ating, nag-headset tayo guys ha. Simulan natin yung demo natin. So, ito yung sample ng ma-over purchase ka versus sa total sales mo. So, nagbigay tayo ng given dyan guys na 100,000 ang yung total sales for the month. Let's give example, November 30 ngayon, So, nagkaroon ka ng total purchase of the month na 120,000. So, minus natin, negative 20,000 ka. No, kasi mas mataas pa ang iyong total, ang iyong purchases versus sa iyong naging total sales. So, nag-assume tayo na meron kang business expenses na 5,000. So, instead na babawas, nadagdag pa siya kasi negative. So, lalabas na result, negative 25,000. Okay. So, let's say, for example, either way, namili ka man ng araw ng November 30, November 28, or mismong araw ng or November 29, ano man sa days na malapit sa November 30, namili ka, it doesn't matter. No? Kasi, nandito na nakapaloob yan. Dito. So, let's say, for example, nung November 29 at November 30, meron kang mga naipong cash mula sa iyong sales, nagkaroon ka ng total sales na 7,000. Yan yung mga natira-tira mo na mga cash bago nagkaroon ng inventory ng November 30. Okay, halimbawa, 7,500 hawak mong cash. Halimbawa lang. So, paano ba nangyayari yun? So, ganito po iyan, no? Kine-carry po natin yan sa ating next month. Sa BIR po kasi, tuloy-tuloy po ang pagtatala. Hindi po yan yung halimbawa per month. Ang pagtatala po sa BIR, tuloy-tuloy. So, pagpalagay natin halimbawa na kung titingnan nyo po, meron po kayong negative. Mamaya natin balikan tong negative natin na November 30. So, ihalimbawa natin, naging December 1 na, no? Date to December 1. Yung 7,500 mo na cash, na-carry yan dito, no? And then, nagkaroon ka ulit ng sales ng December 1 ng 4,000. So, meron kang 11,500 na cash. Mami Park, ang tanong, bakit po itong 7,500 ay hindi ko po binawas dito? Huwag kayong excited. Tuturo ko sa inyo ang diskarte. So, December 1, halimbawa, ganito po kasi yung usual na everyday na mangyayari sa inyo, guys, sa mga pagtatala nyo everyday. Ito naman ay working for me, ha? Works to me, ewan ko sa inyo. Pero, usually, ito po ako magkwenta. So, disclaimer. So, nag-December 1, meron akong 7,500 nandito. Nilagay ko. Kineri ko na sa next day na December 1. And then, may sales pa ako na 4,000 that day, December 1. So, a total of 11,500. But that day, December 1, nagkaroon ako ng groceries, nagkaroon ako ng deliveries, halimbawa, ice cream, nag-grocery ako. So, ito yung mga purchases mo na good as cash, na kapag binenta mo, pera. Yung other side, ito yung mga gastos mo na hindi na mababalik kasi pinambayad mo na yan. Plastic, no? Expenses yan ng store. Operational expenses, to be specific. Halimbawa,
every uno ng buwan ka nagbabayad ng water bill, o de ayan, no? Pasok na yan sa buwan ng December. So, ano man dyan, kung net man yan, net internet, at ano man pa, na hindi po-produce ng income at pero kailangang gastos ng tindahan or ng hanap buhay or ng negosyo kasi nga kasama siya, part siya ng operational expenses mo, 350. So, sa 350. Ngayon, bakit naging 3,650 to? Kasi po, ibabawas mo itong 7,500 at 350 dito. Ito po yung matitira, 3,650. So, iyan ngayon ang hawak mong cash. Okay? Iyan ngayon ang hawak mong cash. Ngayon, paano mo mababawi si 25,000 na negative mo nung nakaraan? Ayun, no, 'di ba? So, ito paraan. Pwede mong bawiin sa mga susunod na araw ng bagong buwan, no? Ano ba ito? 3,650 dito, binawas mo, naging 21,350 na lang ang negative mo. So, yan, okay lang yan, guys, kasi negosyo mo naman yan, nasa sayo naman yan. However talaga, kung susundin mo yung pagbalik mo rito, negative ka talaga, wala kang kakabiging income. Ang naging dahilan yan is nag-over purchases ka. Kaya mahalaga yung tinatawag na schedule sa pamimili, schedule sa pag-order, budget allocation, at higit sa lahat, control. Yon yung mga dapat na pagaganahin mo sa iyong paghahanap buhay. Or else, hindi ka makakakabig ng net income. So, kung hindi mo bread and butter ang tindahan at nagpapalaki ka, o okay ka lang dito. Kasi hindi ka naman kakabig eh. Eh, paano kung bread and butter mo? Ano kakabigin mo dyan? Negative ka pa. So, isa din sa tip, no? Within the month, magbayad ka na ng mga bills. Huwag mo nang hintayin yung at renta. No? Kung halimbawa dumating ang bill ng kuryente, bayaran mo na within that month. Hindi baling hindi nung araw ng mismong dumating ang bill, basta within that month. So kailangan pumapasok lahat within a month yung supposedly babayaran ni store na expenses. Huwag na yung hindi pa naman due date. Sa susunod na buwan ko na lang babayaran. Iba na ang kwentahan mo ng iyong financial. So dapat obligasyon ni store, bayaran mo na. Ilalagay mo na lang sa mga ganito yan. No, sa everyday. Halimbawa, ngayon ka nagbayad, o de, ilagay mo dyan. Kung anong araw ka nagbayad, ilagay mo. It doesn't matter kung anong araw as long as within the month. Kasi, nakakount yan dito sa total expenses natin of the month, di ba? Nakakount yan dyan. So, kaya tatandaan nyo, dapat magaling kayo sa scheduling ng bayarin at pamimili. So, ano ba, Mami Park, ang magiging mabibigay mong tip para naman may makakabig kaming magandang cash at makuha namin ang net income namin? Unang-una, mamili na 3 days prior sa inyong araw ng pag-i-inventory bago dumating ang katapusan. Mamili 1 week before or 3 days before mag-inventory or mag-financial report. Nang sa ganon, may maipon kayong cash, may matarang cash, at kung may lalabas mang net income dito at hindi nag-negative to, may makakabig kayo. No? So, marami pa tayong mga chart. So, hinay-hinay lang kayo dyan. Okay. So, yun yung masasabi ko na pwede nyong bawiin to sa susunod na lang. No? Pero kung iyan ay bread and butter nyo na ang tindahan, magulo yan. Sasabihin ko na sa inyo, magiging magulo at magiging mahirap. So, kaya importanteng malaman nyo na yung tamang timpla, tamang formula kung paano nyo nilalaro ang inyong kabuang mga cash flow, ang inyong financial. So, having a financial literacy in your business is a good sign na maaari mong mapatakbo ang iyong hanap buhay nang hindi mekos-mekos ang mga bagay-bagay. Kasi ang mangyayari, pag negative ka dito, mamemekos-mekos yan sa next month. Maniwala kayo. I've been there. Pero ang kagandahan, hindi ko kasi siya bread and butter. So talagang kabig lahat ni store ang kita. But when time came na naging bread and butter ko si store, I am not allowed to make a mistake. Or else, magiging problema ang aking financial report or status. Next chart tayo, guys. Sana guys, naintindihan nyo, no?
Sana guys, na ano nyo. Teka lang guys ha. Nandito kasi ako sa likod. Pasensya na kayo if it's white na white. Okay, punta naman tayo dito sa next chart natin. Ay, nako, nagkaloray-loray. Madilim lang, ano, sana nakikita. Ano, nakikita ba? Hopefully. So, magkaroon naman tayo ng another sample. Ibaligtad naman natin. No? Hindi kayo na over purchases. So, halimbawa naman, yung 120,000, iyon naman ang naging total sales nyo, at yung total purchases nyo ay 100,000. Which is, may nilabas kayo na gross income. Gross income ang tawag dyan, guys. Ito, gross sales. Ha? Ito, gross income. Sa accounting, ang total purchases ay cost of goods. Naintindihan? Okay. So, dahil tayo ay simpleng computation and terminologies lang, huwag na tayong gumamit ng masyadong malalim na accounting terms. So, 20,000 ang inyong magiging gross income. Hindi pa yan kita. Hindi pa yan net income. Gross pa lang dahil hindi pa nababawas ang expenses. Bawas na natin. So, meron ka, ayun pa rin ang given, 5,000 pa rin ang total expenses mo. Kaya, lumabas ay 15,000 ang iyong net income. Sarap. Napakasarap ng ating net income, 15,000. Ngayon, kaya mahalaga yung right scheduling ng ng pamimili, no? Yung right budget allocation kasi ganyan yung lalabas. No? Ang mahalaga lang naman ay yung mga items na ibebenta nyo ay hindi kayo maubusan. So, huwag kayo mag-overstock, okay? Ayan, net income, 15,000. Ngayon, kunin ulit natin yung ating kunin natin yung dati nating figures nung kanina sa negative. Yung meron tayong naipon na 7,500 halimbawa na cash ng 29/30 o bago magkatapusan ng November 30. Tas nung araw na yon, no, yan, halimbawa ito, no? Halimbawa ito 29, tas ito 30. So meron kang 11,500 na cash, cold cash. Okay. Ngayon, Mami Park, bakit may nakalagay dyan? Withdraw cash of the month, 10K. Halimbawa, kumabig kayo kay store, nag-withdrawal kayo, no? Withdraw kay store ng 10K nung month na yon. Ibig sabihin, meron na kayong kinuhang income kay store para sa inyo. Kasi ito lang dapat kakabigin nyo, di ba? Pero, dahil nangailangan kayo, hiniram nyo pera ng store, meron kayong 10K na kinuha. Ngayon, eto tingnan natin. Yung 11,500, dahil nagkaroon ka na ng monthly report, ang kukunin mo na lang kay store ay 5,000. Dahil 15,000 lang ang net income mo. Dahil nung within that month, nakakuha ka na ng 10K. So, 5,000 na lang ang kukunin mo. Saan mo ngayon kukunin? Siyempre, kuha ka sa cash. Kasi available si cash. Okay, so kaya dadali natin si 11,500. Pagkadala natin kay 11,500 dyan, kunin na natin yung kulang sa atin ni store na net income na 5,000. So matitirang ka lang cash na 6,500. So hindi magulo, di ba? So dadating ang December 1. O, panibago na naman na iyong pagtatala. Cash sales, ito ang cash mo. Okay, so December 1, cash mo ay yung 6,500 na natira nung November 30. Lagay mo dyan. And then, i-plus mo dito kung ano man ang magiging sales mo ng araw ng December 1. At kung may expenses ka dito, i-minus mo na lang. At ang matitira nun ay iyon ang magiging cash mo ulit ng magiging December 2. So, tingnan nyo kung nasa tama ang inyong allocation of budget at nasa maganda ang inyong sales. Ibig sabihin, hindi mahirap ang pagkukwenta. Nakikita nyo agad yung income nyo. Nakakabig nyo agad. No? O kahit hindi man kayo nag-withdraw. Halimbawa, Mami Pat, paano kung hindi naman po kami nag-withdraw? No? Tapos, ang meron lang kaming cash nung November 30 ay 11,500. Samantalang, 15,000 ang dapat naming kabigin. Paano po yun? E di, ibig sabihin ba, may utang pa sa amin si store na 4,500? Technically, meron. However, because ang pinag-uusapan natin ay inventory of the month, wala kayong magagawa, kundi ang makakabig nyo lang ay 11,500. Kasi yun ang kinalabasan ng month ng November. Ngayon, kung gusto nyo siyang bawiin ng month ng pagpasok ng December, wala naman problema yon. Lalabas lang doon ay withdrawal. No? Magiging
Iti-treat nyo lang siya as withdrawal. Halimbawa, may natira kayo dito na cash, 'di ba, sa December 1. O di i-minus nyo pa dun sa cash na yon yung utang sa inyo na 4-5 ni November 30. But usually, ako para sa akin, hindi ko yun ginagawa. Kasi, within a month is within a month. Masisira kasi ang cash flows ko. No, ibig sabihin lang nun, yung sales ko ay hindi masyadong panlaban. Nakakuha pa rin ako ng net income. Halimbawa lang, no, may halimbawa lang, ito, hindi mo pa kinuha within that month, kukunin mo talaga end of the month. Eh, ang cash mo lang, 11,500. So, magpaparaya ako sa 4-5. Nalugi ka ba? Hindi ka naman nalugi, nagka-net income ka nga eh. Kaya lang, talagang ganon, no? Kung ano lang ang available na cash, yun lang ang kukunin mo. Kasi saan mo pa kukunin yan? November 30 na, di ba? So, kaya kailangan at importante, maganda ang sales nyo, tama ang budget allocation nyo, ang expenses nyo, magtipid kung may maititipid, nang may makuha kayong magandang net income. At magtira ng sales. Huwag mamili ng mamili para yung cash nyo din, no, may makuha kayong cash. Halimbawa, hindi mo na ako masyado mamimili kasi kailangan ko mag-ipon ng cash kasi kakabig ako ng net income, baka wala akong makuha ng cash. Huwag nyo sagarin na wala kayong cash on hand. No, ginagawa lamang yan na nasasagad ka kapag kayong hindi ka pa kakuha ng net income. Okay? Tulad ko ngayon, sagad na sagad ako guys. Kaya lang ako nagkaroon ulit ng cash ngayon kasi may benta ngayong araw. Pero kanina talagang nasa palengke kami guys. Ang dala kong pera, wala na. Talagang nasa 200 na lang yata. Okay lang yun kasi December 1 na naman na. Panibagong hamon na naman. At tapos na ang aking mga expenses at kumabig na ako ng net income. So, yung benta ngayong araw, yun na ngayon ang magiging as cash ko. Ganon. No? Ganon lang naman yon. Ayan, sana po may naintindihan kayo, no? And, Mami Pat, paano naman nangyari na kung talagang kumakabig ka na ng net income and then, mas dumadagdag pa yung iyong items, mas nadadagdagan ng iyong stocks, hindi nakakalbo ang iyong tindahan or hindi yung stock mo lang or yung purchases mo lang ay ganon. Mas tumataas ang purchasing power mo. Paano nangyayari yon, Mami Park? So, for me kasi guys, kapag nakuha ko na yung aking net income at nasolve na ang aking personal expenses, edi may sosobra. Kapag may sumobra sa net income ko, pwede akong mag-save ng konti para ibangko. Choice natin yon. At yung matitira, binabalik-was ko ulit kay store. Halimbawa po, tulad po ngayong buwan, 100 plus ang net income ko. Ang kailangan ko lang naman po ngayong sa personal ko. So net income ko, personal ko na yon, pera ko na yon. Eh ang expenses namin sa isang buwan, naglalaro sa 70 to 75. So meron akong over, 'di ba? Meron akong over na natira doon sa net income ko. So, it's my choice kung saan ko man siya dadalhin. But usually, kapag may sobra, binabalik ko kay store. Kasi, para po madagdagan yung kanyang purchasing power at yung kanyang stocks. Para, pagka tumataas ang demand, hindi ko kailangan ng kumuha ng personal kong pera para ipampaluwal kay store. So, kaya lumalaki siya. Kasi yung natitira sa net income ko, binabalik ulit. Nire-reinvest ko ulit. Okay? Nire-reinvest ko ulit siya. So, it's our choice kung kung mag-iipon tayo. Okay? So, sobra-sobra naman, mag-ipon ka. No, ako po kasi, sa totoo lang, mag-ipon ako o hindi after ng aking net income at ng aking personal expenses. Kasi po ako, parang ipon ko na po yung mga binabayaran ko, yung lumin ako, no, investment ko yan yung aming property, investment yan. So, kaya, for me, kumakabigla ko konti, and then, binabalikwas ko na din lahat yung natitira sa net income ko kay store. So, yun yung paraan, isa sa paraan para mas lalo mong mapalaki yung tindahan. No, it's our choice naman. Okay? No, so, ganun lang, kasimple. So, dahil nandito na rin tayo at mahaba ang video, sagarin na nating mahaba ang video, ituturo ko naman po sa inyo yung mga napag-aralan natin nakaraan na kung paano po ba kinukuha, kung paano kinukwenta, literal, yung ating profit margin at saka yung percentage value ng ating expenses para po malaman po natin kung tayo po ba ay talagang kumita at maganda ang naging profit margin ng ating hanap buhay. Ayan guys, ganito po ang pagkukwenta ng profit margin na lagi ko lang pong sinasabi sa inyo ng sa vlog, no, ni walang demo. Ito actual na po iyan guys, no. So kung makikita nyo po, pasensya na po, malikot, hawak ko lang yung cellphone. So halimbawa po ang ating profit margin, no, 'di ba po, naalala nyo, meron tayong net income na 15,000.
Okay. So, tingnan po natin yung 120,000 nating sales. Magkano ba ang naglaro na profit margin natin? Okay. So, yung 15,000 po, i-divide nyo lang po sa inyong total sales. No, net income divided by total sales is equals to 0.125. I-times po sa 100 para lumabas po ang whole number, 12.5%. Ang profit margin po ay lumalabas ang result expressed as percentage, and this comes after the expenses. Kasi po, net income na ang ating figures at ang ating gross sales. So, wala dyan dahil tapos na yung ating, diba? Tapos na yung ating expenses. Net income na tayo. So, ganyan po nalalaman ng profit margin. Mataas po, 12.5%. Congratulations. Ibig sabihin po, maganda po ang diskarte nyo sa inyong pricing, sa inyong sales, no? 12.5% ang gumana po na kinita ng inyong hanap buhay. Ngayon, punta po tayo dun sa expenses na 5,000. Gaano po ba ang percentage ng 5,000 sa 120,000? Same process po ng katulad dito, kukunin lamang po natin. So, ayan po ang lumabas. 4.16% ang expenses po ng tindahan within that month, no? So, ang gagawin po natin, profit margin plus yung ating expenses is equals to 16.66 or 16.70%. Maganda po ang ating naging tubuan. Kasi po, na-compensate po talaga at mataas po ang ating naging profit margin. So, yan po yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan na bakit kailangan po alam natin ang profit margin natin. Kasi po, baka po mamaya, hindi po ganito ang paraan ng pagkakwenta nyo, yung katulad ng sa akin, tapos nag-decide lang kayo, ay gusto ko kumuha ng 20% ng total sales ni tindahan para iyon ang aking magiging net income. Yun ang aking kakabigin kay store. So, ang magiging result po kasi nun, kung hindi naman po talaga 20% yung gumana na profit margin sa tindahan nyo at 20% ang inyong kinuha, isipin nyo ang laki po ng kinuha nyo kung kukuha po kayo ng 20%. Ang mangyayari po niyan, hindi man agad-agad po na babagsak ang inyong hanap buhay, ang magiging result naman po niyan ay napakabagal po ng paglago ng inyong hanap buhay. Kasi kumukuha po kayo ng hindi nyo naman dapat kabigin kay tindahan. Naintindihan po ba? So, kaya po mahalaga, yan po yung sinasabi ko sa inyo, na aralin nyo kung paano kunin ang profit margin at aralin nyo kung magkano ang expenses nyo. Kasi baka mamaya, yung expenses nyo ay mataas pa sa kinikita nyo. Okay? Okay po ba? No? So, ngayon may idea na po kayo, no? So, panibagong, na naman yan, lesson, panibagong natutunan ninyo na naman. O, astig ba? May demo, di ba? No? Kitang-kita nyo naman. Ang laki ng maganda ang naging tubuan ng inyong kabuuan sa tindahan. 16.70%, 16.66 or 16.70, round off na natin. Ang ganda, di ba? Maliit lamang ang inyong expenses. Mas malaki pa rin ang kinabig ng inyong net income. So, yun po dapat ang goal natin. Mas malaki dapat ang kinikita natin kaysa po expenses. Kasi yun po ang totoong negosyo. Yun po ang totoong kumikita sa negosyo. No? Pwede naman na pantay lang sila, at least may kinabig kayo. Kaya lang kasi, for me, mas totoong negosyo ay yung mas malaki ang kinakabig yung net income kaysa po sa nagiging expenses nyo. For me lang naman po. Sa pagnenegosyo po na mga natututunan ko, ganyan po ako mag-probable, ganyan po ako magkwenta. Kaya pagpapasok po ako ng bagong negosyo or kaya yung titingnan ko po ang isang bagay ay gusto kong gawin, no? Tinitingnan ko muna kung mataas ang mataas ang profit margin o kaya mataas ang aakyat na income sa akin. Kasi yun ang totoong negosyo. Kahit mapagod ka, kahit pawis-pawis ang singit mo, sulit naman, di ba? Kasi mas mataas yung kinikita mo kaysa nagiging gastos mo. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye!